Hi everyone! I'm Teacher Margie. Nagagamit mo ba ang Microsoft OneDrive? Kung hindi pa, sa video na ito tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Microsoft OneDrive. Okay, so ngayon naman, we are going to learn about the Microsoft 365. So, ano yung mga features na ginagamit natin dito sa Microsoft 365? Ayan. So, let's find out. So, ang pinakagamit na application sa Microsoft ng mga teachers na kagaya natin, kagaya ko, is yung OneDrive. Ayan. So, kapag gusto mo na mag-upload ng mga files mo para hindi magkawala-wala, for example, gusto mong mga files mo na nasa laptop is i-upload mo rin sa online. So, you are going to open the Microsoft Office na application OneDrive para safe ang files mo kahit na nasira yung laptop mo, at least meron kang backup. So, importante meron tayong backup kasi kung minsan na nagsisave tayo sa USB, kung minsan na-virus yung USB, pag isasaksak mo na siya, wala. Pero at least dito sa online, safe ang iyong files. Ayan. So, hindi yan mawawala hanggat hindi mo yan dinidelete. So, nandyan lang yan. So, naka-store siya kahit ilang years yan na nandyan. At, basta hindi mo kiniklik yung delete. So let's start. Okay, just click. So, makikita nyo dito sa left side, makikita nyo yung apps na nakasulat. Then, i-click mo lamang yan para lumabas ang lahat ng mga application ng Microsoft. Ayan. So, ang pinakagamit natin is OneDrive kung gusto mong mag-upload ng files. So, just click OneDrive. Ayan. Hintayin natin na mag-open. Then, ayan. So, yung OneDrive natin, lumalabas dyan yung mga sinishare nila ng mga files sa'yo. So, mostly, kapag member ka ng mga nagpo-forward ng mga files sa group chat ninyo na ginagamit ang DepEd, makikita mo yung mga files na yan. Then, malalaman mo na rin kung ano yung mga naka-upload na mga files mo. Ayan. So, makikita yan dito. So, ngayon naman, I am going to teach you how to upload a file para maging secure ang inyong mga files kahit na masira ang iyong laptop. Ayan. So, dito sa left side ulit, so may mapapasa kayo na add new, tapos yung pangalan mo, home, my file shared, favorites, recycle, people, meetings, etc. Ayan. So, makikita nyo rin dito kung ilang storage na ang nagagamit ninyo. So, sa akin, meron na siyang 13.8 GB na nagamit ko. Then, out of 1 terabyte. So, ibig sabihin, napakalaki ng storage files natin. Parang ganon dati sa Google Drive natin. Ayan. Pero ngayon, naging limited na siya as 100 GB na lang siya. Na-decrease na siya. So, ibig sabihin, yung ginagamit na lang natin doon is the free storage. Ayan. Pero dito sa OneDrive, dahil nakasubscribe ang DepEd sa OneDrive, so may binayaran na certain amount para magamit natin ang ating account dito na DepEd. So, ang pwede nating i-store is about 1 terabyte na file. So, napakadami na yan. So, pwede tayo mag-upload ng mga videos din. Pero, kung minsan yung videos na yon
malaki yung storage niya. So, mas maganda kung mga pictures lang muna at saka mga files natin para hindi siya mag-consume ng storage. Ayan. So, tignan na natin. Then, balik tayo dito. Then, tignan natin yung my files. So, ito yung mga personal files ko na in-upload ko na. Kasi ngayon, katulad ko na ICT, nire-require kami palagi na i-share ang link na in-upload namin dito katulad ng school form 4. Ayan. So, ganun yung monthly na report na i-share namin yung link mula dito sa OneDrive. So, yung ginagamit natin parang SharePoint siya. So, yan. So, makikita nyo dito makulay ang ating mga folder. So, ibig sabihin, pwede nating palitan ang mga colors. So, i-right click lang natin yan. Then, tignan natin yung folder color. Ayan. So, pwede kang pumili ng pinakagusto mong kulay para mas attractive na tignan ang mga folders mo at organize. So, importante dito, naka-organize, naka-folders ang mga files para madali nating hanapin. Hindi yung parang nandyan lang, in-upload mo lang ng in-upload, mahirap hanapin. So, mas maganda naka-separate na folders ang mga yan para mas mabilis nating mahanap ang mga files. Ayan. So, ganyan. So, let's start na gamitin ang OneDrive. So, paano natin ina-upload ang files? Okay, for example, tungkol sa report ng school, so i-click natin yung ginawa na natin. So, ituturo ko muna kung paano gumawa ng folder. Ayan. So, i-click natin yung add. Ayan. So, parang ganun din sa Google Drive. So, i-click natin kung anong gagawin natin. Kung gagawa muna ng folder, syempre, gumawa muna tayo. Ayan. Then, pagpipiliin ka ng kulay. So, wala pa akong green. So, I will choose green. Then, isulat ko kung anong files yun. So, for example, school forms. Ayan. So, gusto ko caps lock lahat. School forms. For example, 20. Ilagay ko yung school year para mas detalyado siya. Then, click Create. Ayan. So, ayan na siya. So, ito na yung bagong folder natin. So, may laman na ba siya? Siyempre, wala pa. So, i-click natin yan para lagyan natin ng laman. Okay. So, i-click natin. So, empty. This folder is empty, sabi niya. Then, paano tayo mag-a-upload? So, makikita nyo wala dyan sa taas ang upload. So, saan nyo i-click? Siyempre, doon ulit sa add new. Ayan. Then, you are going to click files ba siya or folder yung i-upload mo. Okay, so pipili ka kung alin dyan. So, files lang ba siya or folder. So, tandaan natin, pwede tayong mag-upload ng multiple files. Ayan. So, pero hindi natin pwedeng pagsabayin ang files tapos meron tayong kinakopy rin na folder. So, magkaiba yun. So, kung files lang, files lang. Kung folder, folder lang. Pero yung folder, tig-iisa lang natin na pwedeng i-upload yun. Okay, so piliin natin yung files muna. So, click Files. Then, lalabas kung saan. Then, hanapin natin kung saan natin sinave yung files. Ayan. Then, hanapin natin yung school forms. For example, ang i-upload natin is the SF4 na monthly report namin. So, for example, i-upload mo na yan lahat kasi gusto mo nandyan na para pag hindi magkawala-wala or for example, nasira yung laptop, at least may backup ka. Okay, so let us highlight. So, i-highlight lang natin yan. Then, click Open. Ayan. So, hinihintay natin na mag-upload. So, mabilis ang internet. Kaya, mabilis din ang uploading.
So, ang ginagawa namin dyan, kung gusto nyong i-share yan, yung in-upload nyo na files, so, i-click nyo lang yung 3 dots. Ayan. Then, right-click. Then, copy link. Ayan. Kung gusto nyong kasi ganyan yung ginagawa namin pag nagsasubmit kami online. So, paperless na siya pag sa ICT, sa LIS, tungkol sa LIS kasi yan. So, pag nagsasubmit kami, hindi na kami nagsasubmit ng hard copy, soft copy na lang lahat. So, ang inire-require lang sa amin is the link. Ayan. So, yan yung link. Then, i-click mo lang yung copy. Ayan. So, be sure na yung sharing settings natin is people with existing access or people in Department of Education or anyone na merong link. So, pipili ka lang dyan. Kung gusto mo na kahit sino na ang makaka-open yan, hindi mo ililimit, pwede mong i-click yung anyone. Ayan. Then, click apply. Kasi pag pipindutin mo itong Department of Education, ibig sabihin yung mga na may DepEd account lang siya. Kung dito naman, people with existing access, yung binigyan mo lang ng link na yon. So, limited. So, ito na lang para kahit na anong files na pwede nilang mabuksan. Ayan. So, click apply. Ayan. So, copied na yon. Then, pwede mo nang i-share doon sa Messenger. Parang ganon. So, ganon lang kadali yon. Then, ganito lang kadali yung pag-upload ng mga files. Sana nakatulong itong video na ito para masubukan nyo na rin na mag-upload ng inyong mga files gamit ang Microsoft 365 application na OneDrive. Maraming salamat!